Init na naman mga paps. Pero okay yan kasi vitamin pa yan. So ito na yung final review natin ng ating Beastar, no? So ito na yung Beastar natin ngayon. Siguro more or less nasa 10 months na siya or 11 months kung hindi ako nagkakamali. So dyan pa rin yung flash, nakaukit pa rin. So ayan, ganyan na siya mga paps. So kakahangin ko lang sa kanya, pero malambot na yung dito mga paps, yung top nya dito malambot na siya. Ang kagandahan lang dito sa ating Beastar mga paps, napaka tibay ng sidewall nya, talagang napaka solid nito. Ilang beses ko siyang running flat, no? Siguro hindi lang 3 4 o 5 beses kasi ano na siya lambutin na siya, so prone na siya sa mga matutulis na na mga bagay, kahit bato lang pumapasok na kasi malambot na nga to. Yan yung pinaka itaas niya, sobrang lambot na niyan. Ayan, so bagong bomba lang siya ngayon, pero sumisingaw-singaw siya paunti-unti, kaya lagi ko siyang binobombahan. So sa lahat ng nagtatanong, no, yung ating Beastar, ito nga, baliktad yung rotation nito. Ayan, tinry natin siya na baliktad ang rotation. So kasi kaya natin fina-finalize na yung ating review sa kanya dahil magpapalit na tayo ngayon ng gulong. So flash ulit, Beastar na flash ulit ang ipapalit natin dito. Siguro mamaya ay papalitan na natin siya. So ibabalik natin siya sa talagang rotation naman niya. So try natin kung anong mas maganda, kasi sinabi sa akin mga paps na yung ganitong rotation hindi madaling maupod. May nagsasabi naman na mas madaling maupod itong ganitong baliktad ang rotation ng gulong natin. So ang gagawin natin, yung talagang rotation talaga ng gulong ang ipapalagay natin, pero B-splash pa rin ang ilalagay natin dito. So mamaya pupunta tayo ng Angeles para tumingin ng gulong. So ayan, nakikita nyo ito. Ayan. Ayan, tusok yan ng tornilyo. Yun. So nakuha siya sa sealant. So may sealant pa kasi siya. Tapos meron dito na pinapasak ko na hindi na nakuha sa sealant. So malaki yung butas. Ito. Ayan. Ayan, pinapasak ko siya. Hindi na nakuha talagang solid na So ayan na siya, malambot na yung dito. Gaya nga ng sabi ko, malambot na siya. So prone na siya sa matatalas na mga bato. Kahit na maliit na tornilyo lang, kahit yung pako na maliit lang, talagang tumutusok na siya. So lambutin na siya. So ang ibig sabihin nun, hindi na siya pwede mga paps. Papalitan na talaga natin siya. Ayan. So pasensya na, talagang dumihin yung motor natin, no? Kasi laging bumabiyahe ito araw-araw. So ayan, yung pinapasak natin din. Madami na tong butas mga paps. Yung iba nakukuha lang talaga sa silat. Ang gusto ko kay Beastar talaga, napaka-solid ng sidewall niya. Sobrang solid ng sidewall. Running flat mo, okay na okay. Basta't ingatan mo lang at dahan-dahan kasi gigewang tayo pag flat tayo, di ba? Pero hindi bibigay yung sidewall. Hindi katulad nung ibang gulong, kapag running flat mo, mayayari na yung sidewall mo. Itong V-splash talaga, sobrang solid. Talagang napakatigas ng sidewall niya. Pero dito siya malambot mga paps. Ayan dito. Kung makita nyo lang yan na malambot, talagang parang kahit tusukin nyo ng daliri nyo, papasok yung daliri nyo Parang lang naman. Kahit pa paano, rubber pa rin yan. So ayan, as you can see, upod na siya. Ayan, hindi na talaga. Mahaba-haba na rin ang tinakbo nito. Ayan, yung size natin, 90 by 90 by 14. So ganito din ang ipapalit natin sa kanya. Ayan, ganyan na ganyan din. Flash din, Beastar. So ang gagawin lang natin, susundan natin yung talagang rotation ng gulong. Titignan natin kung totoo nga ba na mas mabilis maupod
yung baliktad ng rotation kesa doon sa normal. So, yung gagawin natin yan, ipapanormal natin yung talagang rotation ng gulong, ng mga gulong natin sa motor, ang susundan natin. So, titignan din natin yon kung aabot siya ng ganito din o mas higit pa or mas madaling maupod yung ganito. Hindi natin alam. So, titignan muna natin. So, yun lang ang final review natin sa ating Beaster. So, sana nasundan nyo lahat. Sana may natutunan kayo, no? Kahit sa palagay ko naman, wala. Anyway, yun lang mga paps. Short vlog lang naman tayo. Kasi papapalit na natin ito mamaya. So, ayun. Ride safe mga paps.